Every Sunday morning, pinag-aaralan po natin ang unang sulat po ni Paul sa mga taga-Korinto. And tayo po ngayon ay nasa Kapitulo 2 or Chapter 2. And we know sa ating pong pag-aaral na ang 1 Corinthians Chapter 1, 2, and 3, ito po unang tatlong chapters ng 1 Corinthians, itinatama po ni Apostol Pablo ang division sa Church ng Corinth. Itinatama niya ang pagkakagrupo-grupo ng mga miyembro ng Corinth Baptist Church. At bahagi po ng kanyang pagtatama po dito, nakita po natin sa chapter number 1, na nung si Pablo ay nagpunta sa Corinth, hindi siya katulad ng hinaasahan ng mga taga-Korinto na magaling magsalita. Hindi siya katulad ng mga makakatang mga philosophers ng Corinth. Hindi ganon ang kanyang pamamaraan. Kasi alam ni Pablo na kung ang Diyos ay kumikilos siya sa mga bagay na seemingly mangmang sa paningin ng mundo. Nakita po natin last week na sa verse number 27, na pag-aralan natin na kung ang Diyos ay pumipili ng mga tao sa kanyang church, hindi niya pinipili yung mga makapangyarihan, hindi niya pinipili yung mga pantas, hindi niya pinipili yung galing sa matatanyag na pamilya, kundi pinipili niya yung mga ordinaryong tao upang ang kaluwalhatian hindi mapunta sa tao, kundi mapunta ito sa Kanya. Ngayon, sa pagpapatuloy ng argument na ito, sa chapter number 2, ilalahad ni Pablo, kumbaga, i-connect dito ni Pablo kung ang Diyos ay ganun kumilos, na pinipili ng Diyos yung mahihina, yung mga walang kwenta sa paningin ng mundo, yung mga taong hindi popularidad, kung ganun ang Diyos kumilos, ganun din ang kanyang pamamaraan. At dito po sa chapter 2, verse 1 to 5, dito nyo po makikita yung ministry ni Paul. Gusto nyo bang malaman kung paano maglingkod si Paul? Paano yung kanyang ministry? Tandaan nyo po, si Paul at this point of time, contextually, siya po yung church planter. Pumunta siya sa Corinth na ang layunin niya ay hindi lamang ipangaral ang ebanghelyo, kundi ibinautismohan din ni Paul, siya din yung nag-initiate ng baptism ng mga tao kasi tandaan natin sa Matthew chapter 28, ang Great Commission ay gumawa ng disipulo sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila, pagdidisciple sa kanila, at pagtuturo sa kanila continually sa church. At yun ang ministry ni Paul. And we're going to see this morning, ano ang ministry ni Paul. Pangalawa, makikita ninyo yung presence ni Paul. Pag si Paul ba ay tumayo sa pulpito, siya ba yung isang preacher na makitis, ang tawag doon, yung maganda yung tindig? Makisig, tama po, salamat po Ate Jo. Makisig yung tindig? O siya, ano ang aura or presence ni Paul kapag siya ay nangangaral? We're going to see that. At panghuli, ano ang preaching kaya ni Paul? Paano kaya mangaral si Paul? Kasi una, higit sa lahat, kung ako ay preacher, ang una higit sa lahat na dapat kong gayahin ay kung paano mag-preach si Jesus Christ. That's the number one example. At bukod kay Jesus Christ, of course, pwedeng sabihin natin si Peter, kung paano mangaral si Peter. Just imagine, just think about the preaching ni Peter sa Day of Pentecost, kung gaano sharp, exact, and convincing yung preaching ni Peter. Pero isa po na pwede natin gayanin bilang preacher ay si Apostol Pablo. Paano kaya mangaral si Apostol Pablo? Ano ang pamamaraan niya ng pangangaral? Yun ang titingnan po natin ngayon. Now, babasahin ko po yung chapter 2, verse number 1 to 5, but sundan ninyo ako sa inyo pong mga Bible. 1 Corinthians 2, 1 to 5, the Bible says, "And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God." Shall we pray? Ama naming Diyos, salamat Ama dahil meron po muli kaming kalayaan at buksan at pag-aralan ang inyo pong banal na salita. Panalangin namin Ama, I pray na ang banal na Espiritu po ang tumulong po sa amin na properly namin ma-interpret ang 1 Corinthians chapter 2 upang makuha namin accurately ang katotohanan po ng inyong pong salita at mai-apply namin ito sa aming pong buhay. We pray na kaawaan nyo kami at kahabagan. In Jesus' name we pray.
Amen. So ito pong chapter 2 verse 1 na ating pong pag-aaralan, 1 to 5, ito po ay continuation. Kasi tandaan po natin, nung original manuscript po, wala pong chapter and verse division. Minsan, yung chapter and verse division, nakakatulong to for reference po. Pero tandaan ninyo, yung chapter and verse division, hindi po ito inspired. Hindi po ito in-inspired po ng Panginoon. So anong point ko po dito? Yung chapter 1, kadugsong ito, connected ito sa chapter 2. At bahagi po ng argument po dito ni Pablo, yung pong tandaan natin, ang mga Korinto po, sila po ay mga Griego. Panatiko po sila ng mga taong magaling magsalita, mga taong magaling magpresenta ng ideya sa pamamagitan ng magagaling na pagsasalita. At doon po panatiko po sila. At dahil po doon, alam natin po ang nangyari, nung umalis po si Pablo, humalili po si Apollos, na siya po isang eloquent man. Magaling po siyang magsalita. Hindi lamang siya mighty in the scripture, according sa Acts chapter 19, sabi ni Luke, he was eloquent man and mighty in scripture. Hindi lamang siya ganoon, siya din po ay magaling magsalita, mighty scripture and eloquent man. At dahil po doon, nung umalis si Paul at si Apollos ang humalili sa ministry sa Corinth, si Paul ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, sabi niya to. At dahil po doon, may mga tao pong church members sa Corinth, ang sabi nila, kami ay kay Pablo. Igrupo namin ang aming sarili kay Pablo kasi doon kami sa founder namin. Doon kami kay Pablo na aming founder. Hindi, yung ibang grupo, doon tayo kay Apollos kasi si Apollos magaling siyang magsalita. Napakagaling niyang magpresenta ng katotohanan sa galing niyang pagsasalita. At dahil po doon, nahati po ang church. May mga tao sa grupo ni Pablo, may mga tao na sa grupo ni Apollos, kaya nga sa chapter 3, which pag-aaralan natin sa susunod na panahon, sabi ni Paul, anong pagkakaiba namin ni Apollos? Anong pagkakaiba ni Pablo at ni Apollos? Ako ang nagtanim, yes, ako nagtayo ng church dyan, si Apollos ang nag-delay, siya ang nagpatuloy. Ang tanong ni Paul sa chapter 3, kami ba ang nagbigay ng increase? Kami ba ang nagpalago sa iyo? Di ba ang Diyos ang nagpalago sa inyo? So ikinukorek dito ni Paul yung maling kaisipan ng mga Corinth church member. At bahagi po doon, nung si Paul ay nasa Corinth ng 18 buwan, minakita niya kung paano niya dinisenyo ang kanyang ministry, presence, and preaching. Na contrary ito sa expectation ng mga taga-Korinto. Now tingnan po natin sa verse number 1, sabi ni Paul dito, And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom. So yung tinutukoy po dito ni Paul, sabi ni Paul, mga mananampalataya, mga kapatid, tinawag ni Paul na mga kapatid. Ibig sabihin po nito, alam ni Pablo na ang mga church at Corinth, mga church member at Corinth, sila ay kasama ng pamilya ng Diyos. Tinawag ni Paul, brethren. Ano pa ang ibig sabihin dito? Sabi ni Pablo dito, mga kapatid, naalala niyo ba, nung ako ay nasa inyo ng ilang taon na nakalipas, 18 buwan akong nanatili sa inyo, at naalala nyo ba nung ako'y dumating sa inyo, nung ako'y nangaral sa inyo, hindi ako nangaral sa pamamagitan ng mga tanyag na pagsasalita at karunungan. I came not with the excellency of speech or wisdom. Yung pong word na excellency, ibig sabihin po nito, ito po yung superiority. Pag the word excellency means superiority, or elevation, or excellence of speech or wisdom. Sinabi ni Paul, nung ako ay nangaral, bahagi ng ministry ko sa inyo, nung ako ay nangaral sa inyo, hindi ako nangaral sa inyo sa galing ng aking pagsasalita. Hindi ako katulad ng mga preacher na sa pamamagitan ng galing na pagsasalita, pinaresenta ko ang katotohanan sa inyo. So dito makikita natin na yung word na excellency, ibig sabihin nito superiority. Nung si Paul ay nagpunta sa Corinth, hindi niya ginamit ang isang klase ng pagsasalita na superior. At yung word na speech, yung speech po dito, ito po yung nagpapatungkol sa rhetorical speeches. Na nakakita na kayo yung mga nagbabalagtasan, yung mga gumagawa ng tula, na ganun po ang mga Griego po noon. Yung speech po dito, yun po yung pinapatungkol ni Paul, yung pong mga impressive rhetorical speech. At yung pong word na wisdom po dito, Sophia sa Griego, ang ibig sabihin po nito, ito po yung mga human philosophical wisdom. Ito po yung human wisdom. Yung word na speech and wisdom, connected po ito to each other. Anong sabi dito ni Paul, nung siya ay nagtatag ng church, yung binubuo niya at tinatanim niya ang church sa Corinth,
ang kanyang ministry ay hindi ito nakasandal sa isang galing, sa impressive rhetorical display or sa isang philosophical wisdom. Nung ako, church, naalala ninyo, 18 months ako nasa inyo, nung ako ay nagpunta sa inyo, hindi ko dala sa aking ministry ang galing sa pagsasalita. Hindi ko dala ang isang galing na katalinuhan na inyong inaasahan. Ano ang sabi ni Paul sa verse number 1? Instead, sabi ni Paul, kung hindi niya dala sa kanyang ministry ang excellency of speech or of wisdom, ano ang dala ni Paul? Declaring unto you the testimony of God. Nung church, naalala ninyo, 18 months, nung ilang taon ang nakalipas, nung nasa inyo ako, hindi ko dala ang excellency of speech and wisdom. Pero dinideklara ko sa inyo ang patotoo ng Diyos. Declaring unto you, the word declaring means proclaiming, preaching. Sabi ni Paul, hindi ako nagpresenta sa inyo ng katotohanan sa pamamagitan ng galing sa pagsasalita at galing ng katalinuhan ng pantao, kundi ipinoroklamo ko sa inyo ang testimony or witness of God. Yung pong testimony or witness of God po ito po yung mensahe po ng Diyos na si Jesus Christ ay ipinako. Contextually, yung pong witness or testimony, kung titingnan nyo sa chapter 1, ito po yung nagpapatungkol sa ebanghelyo po ng ating Panginoong Kristo na si Kristo ay napako para sa kasalanan po ng mga tao. Kung titingnan po ninyo, go over in 1 Timothy 1:11, so ipitin nyo lamang po sa 1 Corinthians chapter 2, sa sulat po ni Paul sa kanyang co-minister na si Timothy, sinabi niya dito, ano ba yung ministry, ano ba yung mensahe na ibinigay sa kanya ng Diyos? Tingnan niyo po sa 1 Timothy 1:11. Basahin po natin ang sabay-sabay. 1 Timothy chapter 1, verse number 11. Ready? Read. According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. So dito niyo po makikita kung ano po ang dalang mensahe, ano po yung dalang testimony of God ni Pablo sa kanya pong mga pinagpupuntahang lugar. Wala siyang ibang pinangangaral, kundi po yung glorious gospel of the blessed God. And we know the gospel, it is the death, resurrection, and death, burial, and resurrection of Christ. And we see, nasabi ni Paul sa verse number 11, na ito yung pinagkatiwala sa kanya ng Diyos sa kanya. So when we say testimony of God, ito po yung nagpapatungkol sa mensahe po na si Kristo ay namatay sa krus po ng Kalbaryo. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 2, verse number 1, nung ako ay pumunta sa inyo, hindi ako dumating sa inyo na merong galing sa pagsasalita, kundi ang aking ginawa lamang ay pinoroklama ko ang mensahe ng Diyos, ang testimonya ng Diyos, ang witness ng Diyos. Dito niyo po makikita sa verse number 2, go over in 1 Corinthians chapter 2, verse 2, sabi ni Paul, for I determine, aking pinagpasyahan, not to know anything among you, save Jesus Christ and Him crucified. Ang tanong, Paul, bakit nung pumunta ka sa Corinth, alam mo na gusto ng mga taga-Korinto ang magagaling sa pagsasalita, bakit pinagpasyahan mo na hindi mo i-please ang mga tao doon? Kung ang inaasahan ng mga taga-Korinto ay sa galing sa pagsasalita, bakit Pablo, pinagpasyahan mo na hindi gamitin ang galing ng pagsasalita? Di sana, kung si Paul ay magaling magsalita, di sana maraming Corinthians ang naligtas. Bakit Paul hindi mo ginawa yon? Sabi ni Paul, for I determine. Pag sinabi pong I determine, pinagpasyahan ko. Sabi ni Paul, I judge or I resolve, aking pinagpasyahan, not to know anything among you. Sabi dito ni Paul, pinagpasyahan ko na isang bagay lamang ang maalaman ninyo. Isang bagay lamang ang focus ng kanyang ministry. Sino yun? Save Jesus Christ. Sabi ni Paul, pinagpasyahan ko na hindi gumamit ng excellency of speech and wisdom dahil gusto ko na isa lamang ang mapansin ninyo. Hindi yung galing ko sa pagsasalita, hindi yung aking talino, kundi ang ating Panginoong Kristo, save Jesus Christ. At kung mapapansin niyo po dito, sa construction po dito ng mga words ni Paul, sabi ni Paul, hindi po binanggit dito ni Paul, save Jesus Christ crucified. Kundi binanggit niya, dalawa yung kanyang focus. Si Jesucristo and Him crucified. So, kung mapapansin niyo po dito, dalawa yung object ng kanyang focus. Dalawa po yung focus ng kanyang ministry. Ang persona ni Kristo at yung pagkakapako ni Kristo sa krus.
mapapansin niyo po yung conjunction end. Mapapansin niyo, save Jesus Christ, that's the first focus, and Him crucified. So ibig sabihin, sa ministry ni Pablo, ang focus niya ay ang persona ni Yesu Kristo, at ang pangalawa, ang ginawa ni Kristong pagkapako sa krus ng Kalbaryo. Yun ang dahilan kung bakit hindi niya dinala ang excellency of speech or of wisdom. So pag tinignan natin, kung si Paul ay maglingkod at magtayo ng church, nilalayon niya na hindi siya ang maitaas. Nilalayon niya na hindi ang mga tao ay pupunta sa church, hindi ang mga tao ay mananampalataya kay Jesus Christ dahil sa galing niya at talento niya. Hindi ganon ang inaasahan ni Pablo. Ayaw ni Pablo na ang sino man ang makilala, kundi ang ating Panginoong Kristo. Kaya sinabi ni Paul dito, alam niyo church, nung ako'y nasa inyo, talagang pinalano ko na hindi ko gayanin ang inyong mga philosophers. Hindi ko ginaya ang magagaling sa pagsasalita. Alam ako ay isang Pariseo, ako ay isang na-train ako sa batas, kaya kong gawin yon. And Paul is a trained Pharisee. Siya po ay isang Pariseo. Siya po ay isang, nag-aral po siya sa kapaanan ni Gamaliel. Kayang gawin yun ni Paul. Edukadong tao po si Paul. Kayang gawin ni Paul na i-please po ang mga tao, pero hindi po niya ito ginawa. Bakit? Tingnan niyo po for example, let's see here. Go over in Galatians chapter 1. Go over in Galatians chapter 1. Bakit ganun ang pananaw ni Pablo? Paul, bakit ganyan ka sa ministry? E di sana kung ginaya mo ang mga philosopher ng mga Griego, e di sana madami kang nawin ng mga Corinthians. Bakit ganun, Paul? Tingnan niyo po sa Galatians 1, verse number 11. Para kay Pablo, paano ang kanyang ministry? Galatians 1:10. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Ready? Read. For do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? But if I yet please men, I should not be the servant of Christ. Ganto pala si Pablo. Kung kukuhanin ni Pablo ang pagpupuri ng tao kaysa sa pagpupuri ng Diyos, sabi ni Pablo, hindi ako dapat maging lingkod ng Diyos. So para kay Pablo, hindi niya talagang hindi inintend ni Paul na hindi makuha ang pagpupuri ng mga tao kasi ina-acknowledge niya na siya ay lingkod ng Diyos. So we see that in 1 Corinthians chapter 2 verse 1 and 2. So dito po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 1 and 2, makikita natin anong klaseng ministry meron si Pablo. Ano ang focus ng kanyang ministry? We see, ang focus niya, ang Panginoong Kristo, ang persona ni Kristo, save Jesus Christ, and Him crucified. At yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. So bilang mga mananampalataya, tingnan natin po ang ating pong mga ministry. Alam niyo po ba sa ating mga ministry, may maraming distraction. May mga bagay na akala natin ito ang magpapalago sa church. Maraming pong church ngayon. Marami silang mga activities. Marami silang mga sport fest. Marami silang Young People Sunday. Marami silang Music Sunday. Marami silang kung ano-anong activities. Maraming activities para lamang ma-please po ang tao. At kung titingnan natin si Pablo, ganun kaya maglingkod si Pablo? Ganun ba ang ministry ni Pablo na kung ano ang gusto ng tao ay ibibigay niya? Sabi ni Paul, no. I came not with the excellency of speech and wisdom. Alam ko, Corinth, ganun ang gusto ninyo. Alam ko, dahil kayo Griego, alam niyo na ganun ang entertainment system niyo. Pero nung ako'y pumunta sa inyo, pinalano ko na hindi ko sundin ang kagustuhan ninyo. Kasi gusto ko na si Kristo lamang ang makita ninyo. Gusto ko na yung ginawa ni Kristo lamang ang makita ninyo. So let's examine kaya ang mga ministry na ginagawa ng mga churches today. Ayon ba ito sa klase ng ministry ni Paul? So we can see that sa verse number 1 and 2. So ipagpapatuloy ni Paul ang kanyang autobiography. So we can say na ito pong chapter 2, ito yung autobiography ng kanyang ministry. Ikinikwento niya sa Korinto ano ang klase ng ministry na meron siya. So let's continue. Sa verse number 3, titingnan natin ano kaya ang tindig ni Pablo. Yung pong presence dito, ito yung pag tiningnan mo si Pablo, talagang ang ganda ng tindig ng taong ito, di ba? May mga preacher na ganyan, na magaganda yung tindig. So tingnan natin, verse number 3. Ano kaya ang presence ni Paul? And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. So sinabi dito ni Paul, dinescribe niya dito ang kanyang presence sa pamamagitan ng tatlong kondisyon. Ano yon?
Nung siya ay nasa Corinth Church, naalala ninyo nung ako ay nasa inyo, pag pinagmasdan ninyo ako, anong tingin niyo sa akin? Ay, si Pablo mahina yan, in weakness. Ano pa? In fear and in much trembling. So ano yung tatlong bagay nito? Ano yung tatlong condition ng presensya ni Pablo? Pag tiningnan mo si Pablo, of course, hindi natin alam ang itsura ni Pablo. May mga ilang historian, pagkatapos po ng buhay ni Pablo, may mga historian na nagsabi na si Pablo daw ay isang pandak na tao. At luwa daw yung mata niya. Tapos medyo panot daw si Pablo. Yun ang sabi ng mga taong historian pagkatapos ni Pablo. Pero wala pong scripture reference tayo kung ano talaga ang itsura ni Pablo. Pero dito po sa verse number 3, dito nyo makikita ano yung outward appearance siya. Ano yung, kung siya ay tumayo sa pulpito, kung siya ay mangangaral, siya ba yung tao na parang titingalain ng tao? So tingnan nyo, sabi ni Pablo, ang kanyang presensya is in weakness. Pag sinabi pong weakness, ito po yung kahinaan, kakulangan ng lakas or inability. Hindi lamang ito nagpapatungkol sa kanyang physical and emotional weakness. Sinasabi ni Pablo, tuwing ako'y nagpipreach sa inyo, tuwing nagtuturo ako sa inyo, meron akong kahinaan. Hindi lamang ito physical and emotional weakness, ito din po yung lack of outward impressiveness. Yung pong weakness dito, hindi ito, kumbaga parang wala siyang dating. Kung si Pablo ay tumayo at kasama ninyo, naalala ninyo, ako ba ay may dating sa inyo? Kung ako ay tumayo at mag-preach sa inyo, yung aking bang pagsasalita ay merong dating? So, yung pong weakness dito, hindi lamang ito nagpapatungkol sa kanyang physical at emotional weakness, ito din po ay nagpapatungkol sa kanyang outward impressiveness. Diba may mga tao na ganyan na parang, tingnan mo pa lamang siya sa pulpito, parang ang ganda ng postura niya. Diba may magaganang preacher? So si Pablo ay hindi ganon. Sabi ni Paul dito, he did not present himself to the Corinthians as a powerful and self-confident man. Hindi ako ganong tao. Hindi ako klase ng tao na makapangyarihan at merong self-confident. So yun yung una, weakness sa kanyang presence. Pangalawa, second condition ng kanyang presence ay in fear. Pag sinabi pong fear, pobo sa Greek, ibig sabihin po nito ay fear or terror. Hindi po ibig sabihin nito na duwag si Pablo. Hindi ibig sabihin dito ni si Paul na sabi niya ay duwag ako. Hindi ganun po ang tinutukoy po dito ni Paul. Ang tinutukoy po dito ni Paul, bakit niya binanggit na kanyang presence ay in fear? Kasi ini-indicate po nito ni Pablo yung kaseryosohan at bigat ng trabaho na ibinigay ng Diyos sa kanya. Tandaan niyo po, kung titingnan niyo po ang mga sulat ni Pablo, very common sa sulat ni Paul, especially kay Timothy, lagi niyang tinatakot si Timothy. Timothy, ayusin mo ang trabaho mo dyan sa Ephesus kasi kung hindi ka mag-aayos dyan, if you will not behave yourself in the house of God, haharap ka sa judgment seat of Christ. At yun din po ang bigat na meron si Pablo. Alam ni Pablo na binigyan siya ng utos ng Diyos na ipangaral ang Ebanghelyo at kung hindi niya to ipapangaral ng wasto, meron siyang judgment na kaharapin mula sa Panginoon. At yun ang nagdala ng takot sa kanya. Kaya sabi ni Paul, every time na ako'y tatayo sa inyo upang mangaral, meron akong pagkatakot. Hindi ako takot sa inyo, hindi ako duwag sa inyo, knowing the life of Paul. Naalala niyo yung buhay ni Pablo, ilang beses siyang nakaranas ng pagtrato ng masama ng mga tao. Hindi po takot si Paul sa tao. Ang kinatatakutan po dito ni Paul ay ma-disqualified siya sa kanyang ministry. So kaya binanggit ni Paul, I was in you in fear. I was with you in fear. Panghuli at pangatlo at panghuli, Paul's presence is in much trembling. Pag sinabi pong much trembling, ito po yung great and abundant trembling and shaking. Naranasan ninyo na sobrang takot kayo, na talagang nanginginig kayo sa takot? At yun, ganun dinescribe ni Paul ang kanyang presensya. Whenever I was with you, Corinth, naalala ninyo, napakatindi ng aking panginginig. Napakatindi ng aking shaking. Anong ibig sabihin dito ni Paul? Para kay Pablo, he was deeply aware na yung kanyang sariling kakayanan ay hindi niya magagawa ang ministry na ibinigay sa kanya ng Diyos. Kundi, ina-acknowledge dito ni Pablo ang napakabigat na trabahong ibinigay sa kanya ng Diyos na iproklama ang Ebanghelyo ng Panginoong Kristo. So in verse number 3, dito natin makikita paano dinescribe ni Paul ang kanyang presensya. So ang tanong, kung si Paul kaya ang magiging batayan natin ng
preacher na dapat sundan, of course, tulad ng nabanggit ko, the Lord Jesus Christ is the first model. But Paul can be also our model. Tayo ba ay katulad ni Pablo na dinadaan natin sa ganda ng barong? Ang barong ko, ilang peraso na lamang po yung kasya sa akin. Kaya Sister Emiel, namumblema sa mga susutin. Pero, ang point ko po dito, paano natin dinadala ang ating ministry? Dinadala ba natin ito sa tindig natin? May mga preacher po na napakagaling talaga. May mga talento talaga sila sa pagsasalita. And we praise the Lord for giving them such things. Pero, kung si Pablo ang titingnan natin, ganun kaya si Pablo? Panghuli, sa verse number 4 and 5, sabi ni Paul, pagkatapos niyang i-describe yung ministry and present, tingnan natin kung paano mag-preach si Pablo. Ito, tingnan niyo po sa verse number 4, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom. So dito binanggit ni Paul na yung kanyang speech, pag sinabi pong speech, ito po yung nagpapatungkol sa mga discourses, sa mga preaching, sa mga proclamation. Yung speech ni Pablo ay hindi sa pamamagitan ng enticing word. Ano pa? Pangalawa, yung kanyang preaching, speech and preaching, mapapansin niyo po ba sa inyong King James na yung word na was ay naka-italize? Nakita niyo ba? So dito po, in-interpret po ng mga King James translator na yung speech and preaching ay isang bagay lamang. Kasi, bakit? Kasi gumamit ang mga King James translator ng singular na was. Na kahit dalawa yung subject, speech and preaching, ano yung dapat sa grammar? Word, dapat. Pero in-interpret ng mga King James translator, which is accurate translation, na ito ay isang bagay lamang. Yung speech and preaching ni Paul ay isang bagay lamang. Sabi dito ni Paul, yung kanyang speech and preaching, yung kanyang mga proclamation, yung kanyang mga pagtuturo, yung kanyang mga discourses, sabi ni Paul, hindi niya ito ipinangaral sa pamamagitan ng enticing words of man's wisdom. Pag sinabi pong enticing word, ito po yung mga persuasive. Sa mall po, may mga times ba na hindi mo man kailangan ng blender, pero dahil yung sales agent ay napakagaling magsalita, umuwi ka ng tahanan mo, wait, anin ba natin yung blender? Hindi naman natin ito kailangan. Na-persuade kasi ako ng sales agent eh. Di ba? May mga ganang magagaling talagang persuasive. Yun po yung ibig sabihin ng enticing word. Persuasive. Talagang nakaka-convincing sa pagsasalita. Ang sabi ni Paul, pag ako nag-preach sa inyo, hindi ako ganong klaseng preacher. Nung dumating ako sa inyo, hindi ko kayo pinipersuade. At ito po ang nakakalungkot sa maraming preaching na mapapakinggan niyo po ngayon. Ang mga preacher po ngayon, dahil gusto nilang ma-please yung tao, kung ano yung nakakakiliti sa tenga ng tao, yun ang kanilang ipinapangaral. Persuasive, enticing. Sabi ni Paul, nung ako ay nag-preach sa inyo, namasdan ninyo church, alam niyo ito, namasdan ninyo ako kung paano ako mag-preach. Nag-preach ako hindi sa pamamagitan ng enticing words of man's wisdom, hindi sa pamamagitan ng persuasive words according to human wisdom. At bakit po? Hindi niya ginamit ang pamamaraan ng manipulative, hindi niya ginamit yung mga rhetorical technique na inaasahan ng mga Corinthians kasi nga ayaw ni Pablo na ma-please ang mga tao, gusto niyang ma-please ang Diyos. Dito sa verse number 4, kung hindi enticing words of man wisdom ang karakteristik ng kanyang preaching, ano ang karakteristik ng kanyang preaching? At dito tayo dapat matuto, nagayanin natin. Paano? Sa pamamagitan ng demonstration, but, sabi ni Paul, kung hindi enticing words of man's wisdom, paano ang preaching niya? But in demonstration of the Spirit and of power. Yung pong word na demonstration, ibig sabihin po nito, ito ay proof or manifestation or showing forth sa pagpapakita ng banal na Espiritu. Ito pong manifestation po nito, ito pong demonstration nito, ito po yung makapangyarihang pagtrabaho po ng banal na Espiritu. Ito po yung pamamaraan ng banal na Espiritu sa pagkilos po sa tao. Now, tingnan niyo po ito. Kung si Paul ay hindi niya pinipersuade, hindi niya inaakit yung mga tao, paano siya mag-preach? Ang pagpipreach ni Pablo ay sa pamamagitan ng pagkilos
ng banal na Espiritu at sa kapangyarihan ng Diyos. Ang tanong, paano kumikilos ba ang banal na Espiritu? Paano ba kumikilos ang banal na Espiritu? Tandaan po ninyo, you can check in John chapter 17, ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng conviction, enlightenment sa atin po. Pero ang banal na Espiritu po ay hindi po kumikilos apart from the Word of God. Halimbawa, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Kung ikaw ay mag-pray, Panginoon, sana ilid ako ng banal na Espiritu kung sino ang aking mapapangasawa. Ang Panginoon po ay hindi po siya, yes, minsan gumikilos ang Diyos sa mga taong sa paligid natin, pero hindi ka po makakakita ng panaginip. Hindi ka makakakita ng, ay, siguro kung sino yung mamit ko na nakakulay pula, ayun ang sagot ng Diyos sa akin. Hindi po ganyan kumikilos ang Diyos. Yan po ay pamamaraan ng mga Gnostisismo, mga Gnostic. Paano kumikilos ang banal na Espiritu? Paano? Through the Word of God. Kapag nakita mo yung isang verse na be not unequally yoked together of unbeliever, ang banal na Espiritu gagamitin yung Word of God at magbibigay sa iyo ng conviction. Ganan po kumikilos. Ganan po yung demonstration of the Spirit and the power of God sa ating pong panahon. Ganan po ang banal na Espiritu kumikilos. Kaya nga, whenever na magwi-witness ka sa ibang tao, pag hindi mo ipinangaral ang salita ng Diyos, hindi nakakakilos ang banal na Espiritu. Kung dadaan mo lamang sa persuasive na pamamaraan, alam niyo po, kilala niyo po ba si Jack Hyles? Si Jack Hyles po, ay meron po siyang pamamaraan na napakagaling sa pagsosoul winning. Yes, may mga good things tayong makukuha doon, pero ang isang problem po doon, ginagawa nila ito bilang salesmanship technique. Kung paano ikaw magbebenta ng isang blender, kaya mo ding mawin ang tao sa pamamagitan ng salesmanship technique. At hindi ganun si Pablo. Si Pablo, alam niya ang paraan ng banal na Espiritu kumilos. Alam niya na kung ipapakita niya ang Word of God ng napakalinaw sa mga taga-Korinto, alam niya doon gumikilos ang demonstration of the Spirit and then the power of God. At ganun po si Pablo. Kung titingnan niyo po, si Pablo po ay isang si Paul kung mag-preach, ine-expose po niya yung scripture. Ine-expose po niya. And we can have another discussion po that marami akong verse na nakita before, naging study ko before, paano kayo mag-preach si Pablo? And I found out na si Paul kung mag-preach siya, expository preacher po siya. Pag sinabi pong expository preacher, hinihimay niya ang scripture. May mga preacher po sa ating panahon na magbabasa ng isang verse. O basahin natin ang verse number 1, close your Bible and listen to me. Listen to my opinion and so on and so forth. Hindi po ganun si Pablo. Alam ni Pablo ang paggawa ng banal na Espiritu kung siya ay mangaral, hindi sa pamamagitan ng persuasive words of man's wisdom. Hindi ako ganun mangaral, kundi sa pamamagitan ng demonstration of the Spirit. And we know, nakakakilos po ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng Word of God. Tandaan niyo po, never nakakakilos ang banal na Espiritu kung wala po ang salita ng Diyos. That's scripture and we can talk about that in some other time. Now, bakit ganun si Pablo? Tingnan niyo po yung huling verse. Basahin natin yung verse 5. Basahin natin yung verse number 5. Bakit ganun si Paul? Verse number 5, ready? Read. That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. So, bago natin po ipaliwanag yan, buksan natin po sa 2 Corinthians 10:10 before I miss this. Now, ito po ay patotoo ng mga kaaway po ni Pablo. Paano yung tindig? Paano yung pagsasalita ni Pablo? Para sa mga taong kaaway ni Pablo na naobserbahan si Pablo, tingnan niyo po kung paano ang patotoo ng mga ito, kung paano ang tindig at pagsasalita ni Pablo. 2 Corinthians 10:10, sabi dito, ng kanyang mga kaaway, contextually, pag tinignan niyo po yung buong chapter po nito, pinapaliwanag niya dito kung paano ang tingin ng mga kaaway ni Paul sa kanya. Sabi ni Paul, for his letters, sabi ng mga kaaway ni Paul sa kanya, for his letters, say they, are weighty and powerful. Yang si Pablo, matapang lang naman yan magsalita. Pag binasa mo yung kanyang unang sulat sa 1 Corinthians, matapang lang yan sa sulat. Pero personal, tingnan niyo po, but his bodily presence is weak and his speech contemptible. Yang si Pablo na yan, napakatapang lang niya sa sulat, pero pag tumayo naman yan sa pulpito, napakahina ng kanyang tindig. Ano pa? Ang kanyang speech ay
contemptible. Pag sinabi pong contemptible, kasuklam-suklam. Sa standard ng Griego, ang pagsasalita ni Pablo ay kasuklam-suklam. Probably, hindi niya ma-construct properly yung magagandang salita or yung mabubulaklak na salita. And so on and so forth. So ito pong 2 Corinthians 10:10, ito ay nagpapatunay na hindi lamang si Pablo ang nagpatotoo ng kanyang ministry, ang kanyang presence and speech, kahit yung mga kaaway niya, ganun ang tingin sa kanya. Now, tingnan nyo, bakit kaya ganun si Pablo? Yung binasa natin sa verse 5, bakit ganun ang disenyo ni Paul ng kanyang ministry, ng kanyang presence, at ng kanyang preaching? Verse number 5, Church, that your faith should not stand in the wisdom of men. Ayaw ni Pablo na ang pananampalataya ng mga taga-Korinto ay sumandal sa katalinuhan ng tao. Ayaw ni Pablo yun. Ayaw ni Pablo nung tinatayo niya ang church sa Corinth, talagang ganito niya pinalano ang kanyang ministry, presence, and speech kasi ayaw niya na pag-alis niya, tumindig ang pananampalataya ng tao sa katalinuhan ng tao. At napaka-wisdom po ni Paul po doon. Bakit? Kasi sabi niya, ayaw niya ito dito, kundi tumindig ang pananampalataya nila in the power of God. Ayaw ni Pablo nun. Paul intended na sa kanya pong ministry na ang mga tao ay, ang kanilang pananampalataya ay nakabase sa isang impressive, persuasive preaching, philosophical wisdom, and the personality of preacher. Ayaw ni Pablo yun. Ayaw ni Pablo na makasandal ang pananampalataya kung gaano magaling magsalita ang pastor, kung gaano kagaling ang personality ng pastor, and so on and so forth. At alam niyo po ba, nakakalungkot, maraming churches po ang ganyan. Pag nawala yung pastor, dahil ang mga tao ay nakatingin sa pastor, pag nawala at tumatay yung pastor, nagkakagulo ang church. Bakit? Kasi yung kanilang pananampalataya ay nakatindi doon sa persona ng pastor. At ayaw ni Pablo, sinabi ni Paul sa chapter 3, he is a wise master builder. Sa konteksto ng pagtatayo ng church, sinabi niya at kanyang pinoroklama, ako'y isang pantas na church planter. At kung tayo ay tutularan natin si Paul kasi si Paul is Jesus Christ is the greatest missionary of all time. We know that. But apart from the Lord Jesus Christ, Paul is a model ng mission work. Sabi ni Paul, pinalalo niya na ang ministry niya ay hindi nakasandal sa excellency ng words, ng speech and wisdom. Yung kanyang presence, tumitindig ako sa inyo na parang mahina, tumitindig ako sa inyo na walang hindi maayos ang aking tindig or so on and so forth. At kung ako'y mangaral, hindi ako katulad ng inyong mga philosopher na persuasive, impressive. Kasi sabi ni Pablo, ayaw niya na nakatindig ang inyong pananampalataya sa katalinuhan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. At yun nawa ang makita natin bilang challenge po sa mga mananampalataya. Currently po, 3 po ang naghahaliling preacher po sa atin ngayon, Brother Bill, Brother Kenneth, at yung pong inyong pong lingkod. Nawa po, huwag tayong tumingin sa tao. May mga church member po na nakakalungkot dahil wala ang Brother Bill, wala din sila. Dahil hindi si Brother Bill ang magpipreach, dahil hindi si Brother Kenneth ang magpipreach, hindi ako a-attend dyan. Ano po ang nakakalungkot? Si Paul, hindi po ganun ang kanyang ministry. Kung tayo ay, sa ating pong mga mananampalataya, huwag natin pong tingnan ang persona po ng preacher. Huwag natin pong tingnan ang galing sa pagsasalita ng preacher. Of course, we preacher, tinatry po namin, naklaro po namin may paliwanag ng scripture. Trabaho po namin talaga yon. Trabaho namin pag-aralan ng scripture upang properly namin ma-present ang Word of God. Ayaw namin, ang opinion namin ang may bigay. Kaya po pinaglelaboran po namin ito. Pero bilang mga mananampalataya, huwag tayo nawa ang ating pananampalataya ay sumandal sa tao. Nawa ang ating pananampalataya ay sumandal sa kapangyarihan ng Diyos. Paano kumikilos ang Diyos? Magiging tapat akong Kristiyano, hindi dahil kay pastor, hindi dahil sa kapatid. Mag-church ako, hindi dahil sa aking kaibigan. Baka kasi anong sabihin ng kaibigan ko pag hindi ako nag-church. Hindi dapat nawa ganun nakasandal ang ating Christian life. Dapat nakasandal ang ating Christian life sa kapangyarihan ng Diyos. And so on and so forth. And that's the autobiography ni Paul sa kanyang sulat po dito. Next week, pag-aaralan natin na kahit hindi
hindi nangangaral si Paul sa human wisdom, si Paul nagpipreach ng wisdom. Dito niyo po makikita na talagang hindi si Pablo, hindi mangmang si Pablo. Kasi sa standard ng mga taga-Griego, sino ba itong Paul na to? What this babbler say? Remember sa Acts chapter 9, yung siya'y nasa Athens, Acts 17, sabi ng mga Griego, what shall this babbler say? Ganun po ang trato ng mga Griego kay Pablo kasi akala nila mangmang si Pablo. Walang pinag-aralan si Pablo, yun ang tingin nila. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaralan, papakita ni Paul kung paano siya mag-preach ng wisdom, and so on and so forth. Tayo po lahat ay mag-pray. Ama naming Diyos, salamat sa Word of God na amin pong pinag-aralan. Salamat, Ama, dahil pinakita niyo po sa amin na ang banal na Espiritu po ay kumikilos sa pamamagitan po ng inyong pong salita. Salamat din po, Ama, na pinakita niyo po sa amin ang danger kung ang aming pananampalataya ay nakasandal sa persona po ng tao. We pray na nawa sa aming maikling imbitasyon, kayo po ang mangusap. Sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo, habang lahat po ay nakayuko at nakapikit, dadako po tayo sa imbitasyon. Meron po akong isang tanong sa inyo, Kristiyano, kumusta ang iyong pananampalataya? Kumusta ang iyong katapatan sa Diyos? Ang pananampalataya mo ba ay nakasandal sa tao? Nakita po natin ngayon na hindi pala dapat yon. Now, sa ating pong maikling imbitasyon, kung meron kang gustong ipanalangin sa Diyos, magkakaroon tayo ng saglit na panahon so that everyone can pray to God.